sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Iiwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos ng ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong ang ating intensyon. Pakisama sa dasal ang intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan. Ang intensyon para sa kapayapaan ng ating bayan. Ang intensyon para sa pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit, katulad ni Pope Francis, Sister Terry, Teresita, Lona, Lerma, Ruti, Remy, Ligaya, Susan Dison. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, napakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos
na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa mamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, lamang na kami nagkakasala, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Panginoon, naming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa-buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatarawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Sustong takal, siksik, liglig at umaapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang utos ng Panginoon sa atin. Huwag daw tayong humatol at hindi tayo hatulan ng Diyos. Sa lahat siguro ng mga Bible verses, higit pa nga siguro sa pinakasikat na For God so loves the world, John 3:16. Ito yung paborito at kabisadong kinokot ng mga taong gumagawa ng kalokohan. O sabihin na nating nasa estado ng paggawa ng kasalanan. Halimbawa, yung mga nangangalo niya, yung mga nagsasama ng hindi kasal, yung mga nagdadamit, kumikilos, nagsasalita ng bastos o malaswa, mga nagpapa 5, 6, etc. Huwag mo akong husgahan. Wala kang karapatan. Para bang gusto nilang isunod. Nasa Bible yan. Pero tama nga po ba ang interpretasyon nila? Hindi nga ba tayo talaga pwede at dapat humusga? Paano yun kung ganon?
Hindi nga ba't ang pangunahing turo ng ating Panginoon sa atin ay ang gawin ng mabuti at iwasan ng masama? Paano natin magagawa ang mabuti at maiwasan ng masama if in the first place ay hindi natin huhusgahan ng isang bagay ay mabuti, ng isang bagay ay masama? We need to pass judgment. At hindi nga bang isa sa pangunahin nating responsibilidad bilang mga Kristiyano ay ang itama ang ating kapwa-tao kapag may mali nang ginagawa ito. In fact, nagbigay pa sa atin ng mga steps ang ating Panginoon upang gawin ito. Kung paano gagawin ito. Paano natin siya maitatawa o sino mang nagkakasala if in the first place ay hindi muna natin huhusgahan na ang ginagawa niya ay mali talaga, mali yan. Hindi naman po pwedeng ang katotohanan ay depende na lamang sa palagay natin, sa opinion natin, batay sa kung ano ang gusto natin. Sapagkat ang katotohanan, nagdidikta kung ano ang tama at kung ano ang mali, ay yung turo ng Diyos lamang. Katotohanan galing sa Panginoon lamang. Kaya ang anuman na kontra dyan ay kasinungalingan. Ang anuman na kontra dyan ay mali na. Paano mo masasabing kasinungalingan ang isang bagay o mali ang isang bagay na kontra nga sa turo ni Kristo kung hindi mo na nasasabihin mali ito? Kung hindi mo nasasabihin kasinungalingan ito? Kung hindi mo nahuhusgahan na mali nga o kasinungalingan ito? Kung paanong sinasabi nating masama ang pangangalo niya, ang pagnanakaw, ang pagpatay, ang kasinungalingan, o hindi ba? Passing judgment yan? Panghusga. So pwede ba talaga tayong hindi humusga? Hindi. Kailangan nating humusga. Parte ng ating buhay ito upang mabuhay tayo ng sumusunod sa Diyos, upang mabuhay tayo ng maayos. So ano itong sinasabi ng Panginoon dito na hindi tayo dapat humusga upang hindi tayo husgahan? Huwag po nating ialis sa konteksto. Magkakamali tayo, mahuhulog at mahuhulog tayo sa kawalan kapag aalisin natin sa konteksto ang sinasabi sa Ebanghelyo. Sana napansin po ninyo na bago sabihin ni Kristo na huwag tayong humatol upang hindi tayo hatulan, ay sinabi muna niya dito, maging maawain o mahabagin daw tayo tulad ng Ama. Ayun. Yun ang konteksto. Ang sinasabi dito ni Kristo ay tumulad tayo sa Ama na maging mahabagin. Paano tayo mahabag kung hindi mo na tayo husga? Mali yan. Pero binibigyan kita ng tsansa, hindi kita hinuhusgahan na hanggang dyan ka lang. Ayun yun ang pagiging maawain Yun ang pagiging mahabagin Pero bago mo ibigay yung awa mo, yung habag mo sa pagkakamali ng isang tao, kailangan mo munang husgahan na mali yung ginawa ng tao. Basically, ang konteksto, pwede tayong humusga for as long as tularan natin ng Ama. Humusga tayo ng may awa. Sa ganun ng Diyos. Ang Biblia ay hitik sa maraming mga halimbawa ng paghusga ng Diyos sa kamalian na ginagawa ng tao o ng isang bayan ng mga tao. Nandyan pa nga nagpaparusa ang Diyos kapag hindi tumitigil sa pagkakasala ang tao. Pero ang lahat ng mga judgments ng Diyos ay may habag, may awa. Ang ibig sabihin daw po ng habag ay yung hindi mo ibigay sa isang tao kung anong deserve nito. Batay sa kasalanan nito. Sapagkat, totoo lang naman, kung ibibigay ng Diyos sa atin kung anong deserve natin, baka wala na tayo sa mundong ito. Malamang sa wala na tayo sa mundong ito. Kaya yung pag-iral ng mundong ito at pag-iral natin ay maliwanag na patunay na inuhusgahan tayo ng Diyos ng may habag, ng may awa. So dapat maging ganun din tayo sa ating kapwa. Humusga tayo ng may awa, ng may habag. Ang unang paraan marahil ay yung pagbibigay ng benefit of the doubt sa isang taong makasalanan. Lalong-lalo na kung hindi natin alam ang buong katotohanan. Sapagkat in the first place, ako naniniwala na wala namang matinong tao ang magnanais na siya'y magkasala at magkasala ng magkasala. Wala naman sigurong taong pinlano na siya'y maging magnanakaw. Wala naman sigurong tao na bata pa lang pinangarap ng siya'y mangalo niya. Wala naman sigurong tao na ginusto na siya'y pumatay. May mga kondisyon and certain conditions led to another conditions
leading them into their sinful state or condition or situation. Hindi naman din natin po pwedeng sabihin na, kung ako nakasakalagayan mo, hindi ko gagawin yung ginawa mo. Hindi tayo sigurado. Nasasabi lamang natin yun sapagkat wala pa tayo talaga, definitely, sa kalagayan ng tao. And besides, magkakaiba tayo. Iba ang ating kakayanan, iba rin ang ating kapaligiran, iba ang support system natin. Kaya maganda na nagbibigay din tayo ng benefit of the doubt isang taong makasalanan. Again, lalong-lalo na kung hindi natin alam ang buong katotohanan, husgahan pa rin natin siya ng may awa. Sapagkat kung hindi tayo husgahan ng may awa sa isang taong makasalanan, uhusgahan na tayo ng may yabang. At yun ang ayaw ng Panginoon, humusga tayo ng may yabang. In fact, ito ang konteksto ng ating Ebanghelyo ngayon. Ang isa sa mga pinatatamaan niya ay ang mga skriba at pariseyo na humuhusga ng may yabang. Natatandaan niyo naman siguro, yung publikano at yung pariseyo na nagpunta sa templo, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Sabi ng pariseyo na hindi ako katulad ng taong ito. Panghuhusga ng may yabang. Meron akong nabasang text, nakakatawa. Ito'y may connection sa pinagdaanan ng ating bayan. Hindi nga ba, few years ago, na-COVID din tayo. And then, ilang linggong nakararaan, may bumagsak na tulay. And just recently, dinala sa ICC, sa ex-President Duterte. Ang sabi nung quote ay, nung COVID, naging doktor lahat. Nung nasira ang bridge, naging engineer lahat. Ngayon naman, lawyer na lahat. Ano ka ba talaga? Kung sasagutin ko yung tanong na yan, yung ano ka ba talaga? Sasagot ko, wala lang, talagang mapanghusga lang. Huwag tayong humusga ng walang awa, ng walang habag, sapagkat bagyang gibot, manghuhusga na tayo. Magiging judgmental na tayo. At yun ang ayaw ng ating Panginoong Hesukristo. Pag naging judgmental na tayo, mawawala na yung benefit of the doubt. Karaka, mabilis, husga na agad. Batay sa nakikita lang natin, batay sa pagmumukha lang ng tao, batay sa pamilya lang ang pinagbulan ng tao, ayun ang ayaw ni Kristo. Hindi natin alam ang pinagdaraanan ng tao. Hindi natin alam ang nasa kanyang kalooban. Hindi natin pinangatwiranan ang kanyang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Pero husgahan ang kasalanan, huwag yung makasalanan. Sa totoo lang, ina-apply naman natin yung pagbibigay ng benefit of the doubt. Very good tayo dyan. In fact, binibigay natin ito sa makasalanan na talagang ina-apply natin ang lubusan. Benefit of the doubt. Yun nga lamang, ina-apply natin ito sa makasalanan kapag tayo na yung makasalanan. Di ba? Pag nagkakamali tayo, agad sinasabi natin, sorry, hindi ko sinasadya. Puyat lang ako. Mainit lang ang ulo ko. Pagod lang ako. O di ba? Para bang sinasabi mo, bigyan mo ako ng benefit of the doubt mo. Wag mo naman ako agad husga, ha? At yung expression natin na, tao lang. O, di ba? Na okay lang naman na ipagmakaawa natin yung ganyan kung totoong hindi natin pinagplanunan at hindi natin kagustuhan ang ating kasalanan. Pero sana i-apply din naman natin yan sa iba. Sa iba. Bigyan din natin sila ng panghuhusga na may awa at habag. Huwag nating i-generalize ang pagkatao nila. And that leads us to our second point, briefly na lang. Husgahan natin yung kasalanan at hindi yung tao. Huwag nating i-generalize sa tao yung kasalanan ginawa niya. Na ikaw, bastos ka nang talaga. Na ikaw, magnanakaw ka nang talaga. Na ikaw, GAGO ka na talaga. Di ba yung sabi ng Panginoon, huwag kang magsasabi ng ulul sa isang tao. Kahit nga po bata sabihan natin lagi ng bobo. Most likely, kahit may talino pa yung batang natitira, lalaking bobo. Pangangatawa na niya yung kanyang pagiging bobo. Huwag nating ipaangkin sa tao yung kasalanan niya. Sapagkat walang taong nagplano, matinong taong nagplanong magkasala siya. At wala din namang matinong tao na nagpaplanong habang buhay na akong ganito. Nag-iisip pa yan, kahit konti. At you just cannot underestimate the power of man's conscience. Kahapon, sabi natin, do not underestimate the power of prayer. May mga nagdarasal para sa pagbabago niyan. Hindi natin alam kung ano lalaro sa isip at sa puso niyan. Pero bigyan natin ng benefit of the doubt sapagkat tao rin din naman yung tulad mo.
Pero hindi lamang basta tao, anak yan ng Diyos. May konsensya yan. So wag nating ikabit sa Kanya. Wag nating ipilit, ipayakap sa Kanya yung kasalanan niya. Bigyan natin na siya ng choice pa rin. Ng atmosphere pa rin. Ng kalagayan pa rin upang magbago siya. Wag natin siyang pwersahin, yakapin na lang habang buhay ang kasalanan niya sapagkat hinusgahan na natin ang buong pagkatao niya. O di ba't ang ating Panginoon, tinatawag pa rin naman niya sa mga pangalan kahit yung mga makasalanan. Hindi niya tinatawag ang mga tao batay sa kanilang kasalanan. Ito sanang ipagdasal nating biyaya sapagkat sa araw-araw ng ating buhay, kailangan nating humusga. Kailangan nating manghusga. Mahusga ng kung ano ang tama na dapat nating gawin at kung ano yung mali na dapat iiwasan natin. Maging tama nawa ang panghusga natin. Humusga tayo ng may habag, ng may awa. Humusga tayo ng kasalanan at hindi ng makasalanan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang sama Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samo ko. Panginoon, salamat at hindi mo ko hinuhusgahan ng walang awa. Makita ko nawa ang mga pagkakataong ibinibigay mo para ako'y magbago. Wag ko nawang sayangin ang mga pagkakataong ito na ako'y mas lalo pang maging kalugod-lugod sa iyo, na matalikuran ko na ang mga kasalanan ko, pati mga pangit na pag-uugali ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging ganito rin ang disposisyon sa kapwa ko. Sa kapwa kong hindi kasing galing ko, sa kapwa kong hindi kasing listo ko, sa kapwa kong hindi kasing madasalin ko, sa kapwa ko na hindi kasing buti ko. Huwag nawa akong humusga ng walang pakundangan. Mayroong magandang mangyayari. Sapagkat kung anong takalang binibigay at ginagamit natin sa iba, yun din ang takalang gagamitin sa atin ng Panginoon. Napakahirap na mangyari na sa harap niya ay humingi tayo ng konsiderasyon. Lord, patawarin mo ko. Gayong sasabihin naman niya sa atin, hindi ka nagbigay ng konsiderasyon sa kapwa mong nagkasala sa iyo, sa kapwa mong humingi ng tawad sa iyo. Paano kita patatawarin? Di mo naman pinatawad ang kapatid mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Minsan lamang ako daraan
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga api at dukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisalob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Inasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang pinagdarasal ang ating mga mahal kakilalang yumao. Kasama sina Joyce, Emer, Marcelito Persico, Diyos, Miguel Arsenio Serio, Dionga, Maria, Jose, Erlito, Ericso, Ada Dante, Elsie Mateo, Oreo Isca, Benjamin Nelly, Luisa, Rodolfo, Sally, Alan. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy na sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos sa San Jose,
ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagdasal din natin ng kaluluwa ni Ate Connie Geller sa inyong seryo. Father Luciano, tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin po sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming bayan, sa aming tahanan, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niya nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan.
Narito sa harap natin ng Panginoon ang hindi tayo inuuskahan, mapapalad sapagkat sa kabila ng ating mga kahinaan, kasalanan, Kanya pa rin tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo alagay higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Panginoon, munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo alagay higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Piling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na birin ng lasalat, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, sa mga kasama natin through online broadcast of this Mass. Salamat din sa mga pakikisa at tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong tayo sa ibang mga parokya, sa ibang mga simbahan, pagpapagawa ng kapilya at pag-maintain ng ating simbahan at pagpapalaganap ng debosyon sa Our Lady of Lasalet. Salamat po sa inyo ng marami. Wala mo na pong papalakpak pagkatapos ng misa. After the Mass, meron po tayong pakumpisal. Sino man gusto mga umpisal, doon na lang po sa likod. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa inyo. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kaparaan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa talinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal